Breaking news, umani ng matinding reaksyon sa social media ang paglabas ng page 15 hanggang 16 ng joint affidavit ng mga dating Marines, kung saan inilahad ang umano'y pag-escort at pag-deliver ng mga milite na naglalaman ng pera sa ilang mambabatas na kanilang naaalala. Karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Ayon sa dokumento, ang mga deliveries ay umano'y ginagawa sa iba't ibang lugar gaya ng House of Representatives, mga townhouse sa Forbes Park, at maging sa mismong mga bahay ng ilang opisyal. Sa salaysay ng mga afayan, nakilala raw nila ang mga tumatanggap dahil madalas nila itong makita sa telebisyon o kapag kasama si Zoldico. Batay sa nakasaad sa affidavit, sila ay inutusan umano na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng milite sa mga congressman at congresswoman. May mga pagkakataon umanong personal na dine-liver ang mga ito sa bahay ng ilan, sa House of Representatives, at ang iba naman ay kinuha sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Narito ang mga pangalang binanggit sa naturang affidavit ayon sa dokumento. Benny Abante, may isang pangalang nakaredact o tinakpan sa dokumento. Zia Adiong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Broses, Franz Castro, Joel Chua, Manix Delip, Leila de Lima, Dan Fernandez, Janet Garin, Dong Gonzalez, J. Kamhan, Jervel Luistro, Raul Manuel, Sandro Marcos, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Quimbo, Martin Romualdez, J.J. Suarez, Erwin Tulfo. Sa hiwalay na bahagi ng joint affidavit ng 18 dating Marines, lumutang din ang pangalan ni Senate President Tito Soto kaugnay ng umano'y serye ng pagde-deliver ng malalaking halaga ng pera sa pamamagitan ng mga milita. Batay sa dokumento, partikular na binanggit siya sa item 43E ng affidavit, kung saan inilahad ng mga affiant ang umano'y personal nilang naging papel sa pagdadala ng pera. Ayon sa nakasaad sa affidavit, sila umano, kasama si Zoldico, ay nag-deliver ng 5 large na milite kay Senator Tito Soto sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Ayon pa sa mas malawak na salaysay ng mga dating Marines, sila umano ang inutusan na maghatid ng pera sa iba't ibang opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga senador, kongresista, at iba pang personalidad na may kaugnayan kay dating Ako Bicol Party List Representative Zoldico. Nakasaad din sa dokumento na ang mga perang dinadala ay inilalagay umano sa malalaking milita, medium-sized na milita, pati sa paper bags at envelopes, at inihahatid sa mga opisina, bahay, at ilang eksklusibong townhouse sa Metro Manila. Sa isang social media post ng broadcaster na si Ramon Tulfo, ibinahagi ang umano'y reaksyon ni Soto kaugnay ng pagkakadawat ng kanyang pangalan sa joint affidavit. Ayon sa naturang post, itinanggi umano ni Soto ang aligasyon at nagpahayag ng mariing pagtutol sa paratang. Sa ngayon, ang lahat ng aligasyon ay nakabatay pa lamang sa salaysay ng mga dating sundalo at hindi pa napapatunayan sa korte, wala pang pinal na desisyon o hatol hinggil sa mga paratang. Dahil sa bigat ng mga akusasyon, muling nananawagan ang ilang sektor ng lipunan para sa mas malalim na imbestigasyon at malinaw na paglilinaw mula sa mga sangkot, upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan,
Patuloy nating babantayan ang mga susunod na development kaugnay ng isyong ito. Yung tinatawag nating mga media operators, at ganyan po sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang Si Johnny Buduan. Ganito pa kasi ang nangyari sa akin. Yung mga, since kami ay naka-assign kay Boss Saldi and family, yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas pa yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan na aming dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po nung umpisa pa lang na alam pa namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napagkutusan lamang yan sa mga ganyan naming trabaho. Kasi parte pong trabaho namin yan. Pakiramdam po namin ma'am ngayon na talagang napakasama. Bilang isang ama para sa aking mga anak na napapunod ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan niyo kami sa aming layunin para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno.